Mahilig ka din ba sa tuyo pero ayaw mo yung matinik at ayaw mong nagpiprito araw-araw? Tara, mag-imbak tayo at pwede na natin kainin ang tinik at hindi na rin mababahuan ang ating kapitbahay. Turo ko naman po sa inyo kung paano ko ginagawa ang gourmet tuyo na dati kong pinagkakakitaan. Magprito tayo ng 2 kilong tuyo. Ang tuyo po ay wala ng ulo at tiyan. Kaya naman, kapag piprituhin natin ay hindi na masyadong makalat. Kaya kung gagawin nyo po ito at gamit ang ating tuyo ay guntingin nyo na lang po muna ang ulo at ang tiyan. Ipiprito po natin ito sa mahinang apoy, 5 minutes each side. Kailangan medyo nakalubog yung ating mga tuyo at papakrispihin po natin o tutustahin. Pero wag nyo naman pong sunugin. Naprito ko na lahat, pinalamig ko lamang kaunti. Nag-gloves ako para matanggal natin yung kaliskis o balat ng tuyo. Kapag tostado ay madali na lang natin matatanggal yung mga kaliskis. At ganyan po dapat yung itsura. Hindi na po natin ito kailangang himayin o tanggalin yung mga tinik. Dahil pati tinik, siguradong pwede nating kainin. Pagkatapos kong balatan lahat, ay iset aside muna natin dahil ihahanda naman natin yung ating oil na ipang bababad sa ating tuyo. Meron akong maraming bawang. Sa paglalagay ng bawang ay depende na po sa inyo kung gaano karami. Ang mahalaga ay meron. Ako po kasi mahilig sa bawang at inuulam ko talaga yan. Hiniwa ko lang ng katamtamang nipis at magpapainit na tayo ng mantika. 1 litrong olive oil ang aking ginamit pero hindi ko po na ilagay lahat. Pinainit lang natin ito sa medium fire. Sa pagpapainit po o pagluluto ng olive oil, huwag nating lalakasan ng apoy dahil marami akong nababasa na hindi daw tama or hindi daw pwedeng sobrang init ng temperature ng olive oil. Parang nasisira po yata. Naghanda naman ako ng carrot, nilagyan ko lang ng design at in-slice ng ganito kaninipis. Nung medyo bumango na yung bawang, naglagay ako ng laurel at paminta. Hinalo-halo ko lang hanggang sa medyo mag-brown yung ating bawang, kaya isinunod ko na yung ating carrots. Yung apoy natin ay medium pa rin, wag po nating lalakasan kahit na naglagay na tayo ng mga gulay. Hinahalo-halo ko lang para naman pantay ang pagkakaluto at nung medyo maluto na yung ating carrot, inilagay ko na rin itong olives. Tinanggal ko lang yung tubig na pinagbabaran, hindi na natin iyon kailangang isama, kaya kailangan i-drain po muna natin. Naglagay din ako ng maraming sili dahil mahilig ako sa maanghang at nakuha na natin yung bango ng laurel kaya tatanggalin na natin. Naglagay naman ako ng kalahating kutsarita ng asin at 2 kutsara ng asukal. Sinundan ko naman ng mga 2 kutsara ng suka. Yun po yung magiging preservative natin sa ating ginagawa at pambalanse sa lasa. Pinakuluan ko lang kaunti hanggang sa ma-dissolve yung asin at asukal at pwede na ang ating oil solution. Tinanggal ko na sa apoy at pinalamig ng kaunti. Inilagay ko na yung ating mga tuyo sa garapon, kalahati lang muna. At lalagyan ko naman o papatungan ng kalahati ng mga gulay sa ating oil. And take note po, you can use any kind of jar basta may takip na mahigpit o selyado. Ito lang naman ay pangkain namin dito sa bahay, pang stock lang. Kaya naman sa malaking jar ko na nilagay para minsanan. Pero yung ibinebenta ko po noon ay sa maliliit na jar lang. Layer by layer ko po siyang nilagay to make sure naman na hindi ko muna maubos lahat yung tuyo o kaya nung gulay para pantay pa rin. At gusto kong ma-make sure na makakalubog lahat yung ating mga tuyo sa mantika. Inilagay ko na yung mantika at sakto lang naman yung pagkakatansya natin, nakalubog naman yung oil. So kahit na anong gamitin yung lagayan, make sure lang po na nakalubog yung ating tuyo. Pinalamig ko lang muna ng husto, yung wala ng init bago ko tinakpan.